Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Spirit Guides, Holy Spirit, angels, archangels, universe, ancestors, angels, archangels, and yun nga, elementals. Okay. So now is, wait lang. Okay. So, syempre, gusto ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel and sa mga new subscribers. Maraming salamat din po. And sa mga patuloy po na nag-avail ng mga orders, mga orders po ng oils and amulets, medallions, saka bracelets po. Maraming salamat po. Okay, so, ngayon po is kukuha po tayo ng message na energy. Kukuha po tayo ng energy ngayon from our collectives. Okay? So now is bago po ang lahat, syempre gusto ko po munang sabihin sa inyo, sa lahat po na nanonood ngayon, lalo na po sa mga bago, na ito pong channel na ito is ginawa is para po dun sa mga taong may mga tipong kababalaghan nangyayari. Like, yun nga po, yung may naririnig, kinikilabutan, may mga tipong nakikita, ganyan. So, ito is para po sa inyo to. And doon po sa mga may bloodline or may mga lahi po ng mga healers, ito po is para sa inyo to. Kumbaga, tipong kayo po yung tipong nasa spiritual awakening, yung mga ganyan. And for some is nasa journey na po. Okay? So, now is let's get this reading very interesting and exciting. Okay. Panginoon Diyos Ama, Mahal Yesu Kristo, Mahal na Birheng Maria, Mara Santo Niño, pakibasbasan po niyo napakalalakas sa kapangyarihan, banda na dugo, banda lang, banda na spirito, mga cards na ito, para po ako ay makapagbigay ng mensahe sa akin po mga collectives, subscribers, followers, at viewers. At ako po patuloy po na nanalangin na kami po inyong bigyan ng napakalakas na kaligtasan, ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at pong klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan ang lahat po ng mga karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so marami po tayo nakahain na cards, pero not so sure kung gagamitin po natin sila lahat. Okay, so syempre dito muna tayo sa ating oracle. Okay, so dito muna tayo. October na, malapit na ang Christmas. Okay, so what's the first card kaya ng ating collective? Ano natin kung ano? Ba? Ayaw bumaba. Puro nakahang lang nga ba? Aba? Puro nakahang lang. At meron dito, kukunin ko po ito lahat. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayun. Meron pa nakatihaya ba? Meron pa ba? Tingnan natin na kung may nakatihaya pa. Okay, so far, tingnan natin. Kukunin natin yung mga bumaliktad lang na ayaw talaga magpababa. Ano? Hoping wala tayo yun. Wala naman nakaligtaan. Okay, so we have the first is the okay, so meron mga tipong gumagawa talaga ng magic sa inyo. Oh my goodness. Okay. So, meron talagang gumagawa dito ng ceremony or ritual sa'yo mismo. So, ano ba yan? Ano ba yung mga yan? So, andito yung parang, alam mo yon parang nightmares para sa'yo or parang andito yung, alam mo yung tinitirikan ka ng kandila dito. So, meron ditong ritual na nangyayari, no? And, ang gusto niyang mangyari sa'yo doon sa ritual na ginagawa niya is yung tipong magkaroon ka lagi ng takot. Yung tipong lagi magkaroon ng frustrations, distraction, ganun. Yung tipong parang gumagawa ka ng sarili mo laging multo. Illusions, mga ganyan. Yan yung mga gusto niya mangyari sa'yo. And, kumbaga, andito yung laging parang nakikipaglaban ka lagi sa tadhana. Yung mga ganun ang gusto niya mangyari sa'yo dito. And,
Dahil sa kumbaga andito yung nalalaman mo agad, no? Dahil ano ka dito naturally or natural born kang a psychic, no? Or a healer, no? That's why andito yung nalalaman mo or nape-predict mo agad, no, kung ano yung mga nangyayari talaga. Kung alam mo kung ano yung mga nangyayari sa'yo dito, if it is spiritual or physical, no? So alam yun, especially ngayon dito sa marriage, no? Dito sa ano to, sa relasyon ninyo, no? Na talagang isa sa mga target, no, na parang ang gusto is ano nyo yun, tipong magkaroon kayo ng hiwalayan nito for sure. But dahil nga dyan sa uh, meron kang psychic ability sa kakaiba, no, na talaga napakalakas at alam mo, o baga dito yung parang nape-predict mo na kung ano yung mga nangyayari or mangyayari pa lang, no? So andito yung especially sa relationship ninyo. So andito ka para ayusin agad or pangunahan agad itong mga ritual na meron ka ngayon, no? Or andito yung ikaw mismo ang gumagawa o ikaw mismo ang nagbabaklas nito ng mga illusions, no? Yan. And talagang na alam mo ikasisira ng relasyon ninyo, no? So let's see kung ano pa aside to that. Talagang tinatarget ka dito, no? Talagang may ritual sa'yo. Kanina may death spell eh. Yes. Oh, may takot ka talaga. Depression. Paranoid. No? So, andito talaga yung parang gusto mo laging mag-isa, tamang isip ka, tamang, alam mo yun, parang meron ka mga fears lagi, no? Maybe because maybe dito sa relasyon ninyo ng couple, I mean sa asawa mo or ano, asawa kasi marriage to. So andito yung may mga takot ka na baka tuluyan ng mabitag to ng mga spell or ng mga rituals, mga tipong ganyan, ano, kaya parang dito yung minsan masakit na ulo mo kung ano pa ba yung mga ways na pwede mong gawin, so yun pa yung dapat lapitan para mabaklas lang yung mga kulam-kulam na yan, yung mga gayuma na yan, ano, may mga ganun ka. Okay, so sa ngayon kasi kung ito, yan, tinagyan mo na nga nakasabit na naman, no? Ayaw na naman bumaba. Pero syempre ito muna. Okay, so we have the introvert, the calm, the merit making, the fury, and indulgence. Okay, so dito sa introvert, no, since ito nga yung gusto nilang mangyari, no, na parang, or nitong mga gumagawa sa'yo ng ritual is yung parang magkaroon nga kayo ng separation nito, na parang yun nga sinasabi ko before na parang, dito yung magkasama kayo sa bubong pero hindi kayo nag-uusap. No, walang pag-uusap, no, as in talagang parang wala lang. Or maybe meron naman, pero siguro sumasagot ka lang, ganun. Pero yung dating usapin, kwentuhan, walang ganun eh. So, para sa sarili mo naman, no, dahil sa ayaw mo namang ma-stress, andito yung pinaglalabanan mo nga ito. Since andito ngayon napipredict mo na parang meron talaga yung person mo na mga spiritual attack. So, andito yung kinakalma mo yung sarili mo or parang andito yung nagme-meditate ka to know and to ask your angels, no? Parang nakikipag-communicate ka sa kanila dito na kung ano mo yung dapat mong gawin at kung ano pa yung mga dapat mong expect. That's why pumapasok din dito yung prediction, ano? Because of your parang pakikipag-communicate or parang ang ginagawa mo nga is nagme-meditate ka. Okay? So, now is andito yung because of the prayers, because of the parang manifestation mo rin is ang dali mong naisasagawa yung mga rituals mo rin, no, na panabla mo dito sa ginagawa sa'yo ng sumasabotahe sa relasyon ninyo, no? Kumbaga, andito yung minsan talagang nagkakaroon ka ng parang almost parang gusto mo na sumuko, but mas pinaiiran mo pa rin dito yung parang i-enjoy mo na lang. Parang you just go with the flow, pero andito yung may ginagawa ka naman sa likod ng iyong kasiyahan. Like, gumagawa ka, yun nga, parang sinasagawa mo yung trials para ma-save yung relationship ninyo, yung family ninyo. So, andito naman yung, since andito ang joyful, no, or parang andito yung napagtanggupayan mo, so andito yung nawala din. Kumbaga, kung ano man yung ginagawang ritual nito person mo na to, hindi ka rin napagtanggupayan dito, sa dulo ng card na to, no? Kasi, andito you are connected to the divine, eh. So, hindi niya ito naisagawa ng tama. See?
Kasi there's a family, no? Now is andito yung balik kayo sa bonding na full of love, full of joy, and talagang andito yung may communication na ulit kayo, no? Talagang andito yung mga ngiti sa mga labi. Ganyan. And andito talaga yung someone, no? Antayin nyo to, no? Yung gumawa sa inyo ng distraction, no? Ito kasi is parang judgment thing na sa kanya to na ibibigay na talagang one day or maybe tomorrow or kung saan man niya padadaanin to po, pwedeng sa text, pwedeng email, pwedeng ganyan, or pwede sa ibang tao, uutusan niya, ganito, ganyan, dahil wala naman siyang ihaharap na mukha sa'yo, dahil alam na nitong taong to na gumagawa sa inyo, na alam mo na siya ang gumagawa. Okay? So, andito yun kasi may meron siyang binayaran na tao. Though, andito yung talagang meron siyang mga nilapitan na halos tinatanggihan siya. Kasi alam nitong nilapitan niya mga practitioner or mga mangko na to or spiritual healer na ito na ikaw is meron kang divine light, na ikaw ang backer mo is si God. So, andito yung kahit na nanggigipal palang pera inaabot nila dito sa mga ito is hindi na nila tinanggap. So, meron naman naglakas loob. No, that's why andito yung nagkaroon ka ng karamdaman. Maybe andito ngayon yung for some of you may sipon, may lagnat, may ganyan, or andito yung nanghihina ngayon, or parang alam niyo yun, parang wala kayong ka-energy ngayong oras na to or araw na to, no? But with the help of her friends, no, and with the connections na meron ka somewhere, no, kahit na long distance to, no, is andito yung naibabalik yung strength mo or yung power mo. Okay? And with the help of your friends, no, is nalalaman mo, sa kwentuhan nyo, sa ganyan, is nalalaman mo kung saan nanggagaling yung mga ganyan nangyayari sa'yo na low energy, nagkaroon ka ng sipo, nagkaroon ka ng ganito, maybe yung iba sa inyo parang nagkakaroon na nga ng hindi magandang samahan with your family. So, meron ka mga ganong connections, no? Maybe kapwa healers, mga ganyan. Yun lang din ang maganda pagka nakikipagkaibigan kayo sa kapwa healers. So, gusto kong i-shout out yung dalawang friends ko na healers na nakakausap ko rin. From ano ba yun? Kasi ayoko sabihin ng name. Alam na nila yun. Okay, yung isa dito sa Pinas din, the other one is sa Japan. Okay, so we have the hesitation and stress. So, totoo lang. Actually, dito may mga evidences ka naman dito kung ano yung mga pinagagawa sa'yo dito ng tao. Ditong person na to. No? Bukod dun sa, maybe nagkaroon kayo ng parang pag-aaway, tampuhan, itong husband mo or wife mo, it's because of the ritual, no? Hindi nyo kasalanan to. It's because of kayong dalawa mismo is under spell work, no? So, andito ngayon nakakuha ka ng evidences. That's why andito yung winort out mo rin, no, na maging maayos ulit yung relationship mo sa pamamagitan din ng pagre-ritual. Tapatan lang ang ginawa mo. Okay? So, now is you are parang sa ngayon, andun din yung pag-aalala, no, na parang tama ba yung ginawa ko, hindi ba against the law yun, ni God, yung mga tipong ganun. So, yung mga ganyan kasi, as long as, alam nyo yun, hindi po pang-aabuso yung ginagawa ninyo. Go. Pero, ayun nga po sinasabi ko sa inyo, every time po nagagawa din po kayo ng rituals, kahit po ganun po, na alam nyo, good ang intention, still, hihingi po tayo ng basbas sa taas, and hayaan yung si God ang pagpatupad niyan. Kumbaga, i-address nyo po muna sa Kanya. Hayaan nyo siya. Pag napatupad po, ibig sabihin po, hindi po yan illegal. Hindi po yan against the law of God. So, sabihin, mapagtatagumpayan po yan. No? And yes, for some of you, andito talaga yung nananakit ang ulo, kulang sa tulog, no? And andito yung super pressure sa mga nangyayari sa araw-araw, yung mga ganyan. And again, since ritual po ang first card natin, so lahat po nangyayari sa buhay nyo ngayon is gusto po kayong parang, alam nyo yun, magkaroon po kayo ng sirang pag-iisip, or parang maging paranoid kayo, bibigyan kayo ng patong-patong na problema, hanggang sa kumawala na yung tornilyo nyo, hanggang sa maloka kayo,
dahil sa dami ng problema, no? But you're a good healer, no? Na kumbaga andito yung nabalanse mo, na-predict mo agad, naramdaman mo agad, and andito na ginawa mo agad ng action. Yun lang naman po maganda dito, kailangan po talaga pangunahan lang din po natin yung mga, alam nyo po, yun lang po ang maganda kasi sa mga psychics, no? Na kumbaga alam, nalalaman, sa pamamagitan po ng vision, yan, kasi sa vision po kasi dyan po yung nakakapag-predict din po kami, no? So, yun po yung maganda, may awareness po kami sa mga possible na mangyari sa mga palipaligid. And now we have the vow. So, all your manifestations dito, no? Or andito yung lahat ng mga pinagpipray po ninyo is lahat po yan is maibibigay at maibibigay. I mean, lahat po yan is may fulfillment or wish fulfillment na tinatawag. Though, talagang itong mga itong gumagawa sa inyo is talagang nagkakaroon ng protest. Okay? As in, nagpo-protesta po sila. Okay? So, let's see kung ano naman dito sa ibang tarot natin. Ay. Tingnan natin kung ano naman ang message dito. Kung relate ba dyan? Or na, pwede natin i-link dyan sa card na yan. Ayaw na naman. Ayun. O, see? Let go, let God. Diba? Just let go, let God. Okay, so ibig sabihin, kung nile-let go, let God natin yan, possible po, no, na yung ginagawa nyo ba rin pong ritual, since yung ritual po na yan is nilet go, let God nyo rin po. Parang nag-ano rin po kayo ng basbas kay God eh. No, nag-ask din kayo eh. Kumbaga, hinayaan nyo na ipasa Diyos nga, no, yung ginagawa ninyo. Sis, andyan na po eh, no, talagang tinapatan nyo po yung ritual eh. So, hayaan nyo po si God na mag-desisyon dyan. Hayaan nyo po siyang, ano, malay nyo, mas mabigat, diba? Kumbaga, nasa inyo po yung work, pero na kay God yung talagang, gawa. I mean, yung kilos, no? So, now, God has no plans to stop to, alam yun, to give this punishment, no, dito sa mga gumagawa po sa inyo, especially sa family na talagang at tagal mo pinag-aralan paano bubuuin, tapos wawasakin lang itong taong to. So, si God is wala din, kung etong taong to is walang plano na tigilan kayong pamilya, na hanggat di kayo nasisira, titigil, si God din ganun. Hindi rin siya titigil, na kumbaga, siguro makiusap sa kanya, pero kung hindi na siya para mapakiusapan, eh, bahala na si God doon. That's just let go, let God. Okay, so what else? Yes, because you are also a healer, diba? You are a healer. So, for some of you, talagang kailangan din pong mag-travel and protect them. So, andito yung kailangan nyo mag-travel for mission. Siguro, for some of you, is parang magiging missionary din, ano, na kailangan nyo po parang mag-travel somewhere, sa mga provinces, sa ibang barangay, mga ganyan, para po magbigay po ng, yung mission nyo po is maisakotoparan nyo po. Na marami po kasi, sa ibang lugar po kasi talaga, merong walang manggagamot, wala pong mga healers, no? So, kaya po talaga yung iba din pong mga healers, no? Kung napapansin niyo po yung mga online healers, talaga pong lumilipat po sila ng iba't ibang lugar para po manggamot. May ganun po talaga. Yun po kasi is talagang minsan talaga pong bulong na po sa kanila yun na kailangan po nila magpunta sa ganitong lugar, meron pong tumatawag sa kanila sa ganitong lugar, or meron po namang pasyente na dating na taga roon na napagaling siya, na maybe yun na nag-organize para po invite si manggagamot. May mga ganun po. So, you are also parang sinasabi ng spirit dito na kailangan mo rin mag-travel kasi marami ka rin poprotektahan at marami ka rin pagagalingin. Okay? So, kung ano man yung mga rituals na ginagawa sa'yo dito ng person na to, especially sa family mo, is hayaan yung si God ang tumupi dito sa walo. Hayaan yung ito pinigad to sa walo. Okay? Dahil talaga titigil si God, no, na parang eto na binabantayan niya, hindi na ikaw eh.
Kasi nga, kumbaga, ito yung matigas ang ulo na talagang lagi nagbibigay sa'yo ng ng sakit sa ulo. Okay? And itong tao to is talagang lumalapit sa mga tarot readers, no? Para alamin din yung buhay mo. And dito kasi is, hindi ka lang din naman as a healer dito, no? You are also a tarot reader, no? God says you are also a tarot reader here. But itong person na to is kumukuha talaga to ng tarot reader din para to monitor kung ano na nangyayari sa'yo, kung nasaan ka, kamusta na buhay mo, kumakain ka pa ba, mga tipong ganon. Okay? And eyes on you. Talagang, yun ang nga sinasabi ko sa'yo na talagang siya is talagang nagpapabasa po sa tarot reader. So, yan yung po yung mata niya, yung tarot reader na yan. Kung sino man po yung hinahire niya na yan, pinupuntahan niya, yan po ang kakampi niya ngayon. Kasi sa kanya po siya nakakakuha ng infos about you. Okay? So, now, since you are a healer here, so you are attachable. And lahat po ng mga bato nitong mga ito, itong gumagawa sa inyo spiritually, is lahat po yan nagba-backfire. Kasi, hindi naman po ito tatama sa inyo. No. No? Kaya nga po, ang first card nyo dito is let go, let God. Kasi ano to, halos nag-waste na to ng time eh. And, dinadala niya lang po yung sarili niya sa kapahamakan. Kasi siya lang din naman po nagsasuffer, di naman kayo. Mga tipong ganun ba? Okay. What else? Right path, yes. Okay, so yung sa pag-travel ninyo, kailangan nyo po talaga to. This is your mission. And, si God mismo ang magdadala sa inyo kung saan po talaga kayong country. O maybe, no? Maybe talaga kailangan yung mag-travel abroad, no? Para nakapagpagaling. Malay nyo, next year meron na. Or maybe this year, no? May mag-invite sa inyo, ganyan. Naku, kaya kung mga paso ang mga passport nyo, naku pa, ano nyo na, parin nyo na po yan. Okay? So, andito naman yung kumbaga, hindi kayo pababayaan ni God, no? Kasi, kung sa spiritual naman po talaga, still, no, nasa right path po kayo. Since, parang andito yung, maybe, andito yung confusion, na baka, or parang iniisip nyo po na, sa ginagawa nyo pong ritual is baka parusahan po kayo, dahil baka mali, against the law of God. No. Kasi, your card says you're still on the right path. So, tama lang din yung ginagawa mo. Okay? Pero yun lang po sinasabi ko, no, wag po tayo laging papakampante. Kailangan lang po talaga is lagi tayo mag-ask ng, alam niyo yun, ng basbas kay God. And sa mga ginagawa mong ganyang ways, no, na parang sa pagre-ritual mo na yan at tumuturo ka sa tao. And andito yun talagang for your family para mabuo uli at mamutawi at maglagablab ulit ang inyong pagmamahalan. Nagkakaroon ka ng growth, as in talagang pataas ng pataas ang level mo dito sa spiritual. Okay? So, congratulations na tayo dyan, no? Okay? So, let's ask more sa cards. Spirit guides. Yes. So, andito yung talagang, and you're not alone. Diba? So, ang spirit guides mo is lagi nandiyan dyan to guide you, to love you, to help you, especially dyan sa ginagawa mong rituals. Maybe these are your ancestors, no? Aside sa mga ancestors mo, malamang andyan din ang mga angels mo to help you, no? And para mapagtagumpayan mo tong ritual na ginagawa mo. Na para hindi ka magkamali at hindi ka magkaroon ng kasalanan kay God. Diba? Ganun lang po yun. Kaya huwag kayo kakabahan. Basta bago po kayo mag-uumpisa, make sure po na nakapagdasal na kayo, yun nga po, hihingi kayo ng basbas kay God para wala po tayo pagkakamali na magawa. Kasi po, isang beses po tayo magkamali, naku po, talaga na mangyari. Okay, so may lumabas po na sister, no? Pero hindi ko na po inano. Pero that's the top of the deck. The sister. Okay. See, kung lalabas talaga yung sisterette mo na yan, or brother, ganun. See, it's still top of the deck. But we have the wealth here. Kasi ito talaga mga gusto mga nagagabay sa'yo. Kasi di ba you're not alone. So, andito yung talagang wealth is yours. Abundance is yours. Claim it. Okay?
Okay, so andito rin naman itong nalilito ang lahat sa you failed. Kasi nakita nyo pa yan, may trap and stuck. So, ito po is your message. No? Your message po ito doon sa umaatake po sa inyo. Kayo po ang sasabi dito na doon po sa sender na you failed. No? You failed na ilagay ako sa stuck energy or sa trap. No? O i-trap ka. No? Okay? But here is your sister na talagang siya po ang nag-steal hanggang ngayon, no? Ang nagbibigay sa inyo ng mga curses, spell works, rituals, siya pa rin. 'Di ba? Namumutawi pa rin siya. Pero this time, nagbabayad na po siya. Hindi na po siya, wala na po siya kakayanan, wala na po siya kapangyarihan. Okay? So ito po is nagpapabayad na. I mean, may binabayaran na po 'to. Okay, top of the deck po yan kasi ito na po nag-close na po. Okay, so let's see dito sa isang card. Ano po ba dapat nang gawin pa dyan? No? Kasi pag ito spiritual, hindi po pwede patulpo to eh. Hindi pwede pa barangay, hindi pwede sa lupon. Mga tipong ganun. Hindi pwede pa police. Hindi pwede i-911. Okay, so this spirit guides of yours are keep on communicating you. No? Talagang nakikipag-usap po sila sa inyo. And I know na talagang ito mga ito is naririnig mo. Kaya talagang well-guided ka sa ginagawa mo sa spiritual, sa panggagamot, sa pagkukumbate, sa pagtatawas mo, sa lahat. Kung ano man yung ginagawa mo sa spiritual is andyan sila and ginaguide ka talaga nila and binubulungan ka talaga kung ano yung mga tamang pamamaraan, kung ano yung mga dapat mong damputin, paanong kumpas ang gagawin sa kamay mo, mga ganyan, no? Top of the deck is angels and ancestors na nagbibigay sa'yo ng guidance. Okay, so what else? Kaya ngayon not alone talaga kasi talaga napapaligiran ka, may goodness, maniwala ka. So actually ikaw, no? Ikaw mismo collective dito is talagang kung contentment rin lang ang pag-uusapan natin, is pasok ka na dito. Parang you're not asking for more eh. Kumbaga masaya ka na sa kung anong meron ka. Actually tama lang din, ano? Kasi as long as nandito yung na ipoprovide mo araw-araw at ibibigay din sa iyo ni God araw-araw yung mga needs mo at nandito yung wala naman kayong karamdaman at ikinag-aaway, walang gulo, happy ka na dapat doon. Nakontento ka na talaga to. Because justice is on your favor. Okay? Okay, so what else? Confused. So, saan ka ba nako-confuse? Na sa pagiging healer mo, na sinasabing baka dito ka yayaman, no? Possible. Pwede rin. Why? Maybe meron ka mapapagaling na, sinasabi sa akin ngayon is meron kang parang mag-asawa na darating sa lugar ninyo na magpapagamot na may mga kaya sa buhay na parang ito yung isa sa magbibigay sa'yo or aahon sa'yo sa kahirapan or tutulungan kanila para ma-reach mo kung ano yung gusto mo sa buhay. So, pag dumating to taong to sa iyo, be thankful, no? Talagang hindi ka pababayaan ito kasi malaki yung utang na loob nila sa'yo dahil pinahaba mo pa yung buhay nila. Okay? And now, itong gumagawa sa'yo is uncomfortable and at the same time parang ikaw din sa nararamdaman ko parang uncomfortable ka rin but your angels and ancestors are here. O diba talaga bumaba siya kanina, nag-appear na yan top of the deck, no? Pero andito yung talaga bumaba siya. Okay, but your angels and ancestors is always also guiding you, no? And isa rin to sa mga ito na parang pinagsasabihan or maybe sinuhod din tong sister mo na sabihin na alam niyo yun, wag yan. And itong sister mo na to is, eto siya, greedy. And lahat ng ginagawa is backfight. Okay. Ganun lang po. Okay, so what else? Hindi na secret yan, pero still sa kanya akala na secret pa rin. Naakala niya may siselyuhan niya yung mga pinagagawa niya, especially yung ritual na ginagawa niya sa'yo ngayon. No.
Kasi ma-e-expose at ma-e-expose po yan. Because nasa divine ka. Andyan ang universe sa'yo. Andyan ang ancestors mo sa'yo. Lahat nakapanig sa'yo. So, wala siyang pwedeng itago. Hindi niya maitatago yung mga pinagagawa niyang kabalastugan sa iyo. And we have the game over, top of the deck. No? So, kung ano man yung hinahide niya, lahat po yan tapos na. Kumbaga, malulusaw yan. Ganun ka kamahal ni God and also ng mga ancestors, angels, spirit guides mo, universe, no? So, there's spiritual gifts and abilities na kailangan mong balansihin, no? So, ano ba yan? Ano ba yung spiritual gifts and abilities na meron ka na kailangan mong balansihin? Let's see. Kuha tayo dito. Tingnan natin kung ano yan. Tingnan natin kung ano yung spiritual gifts and abilities na meron ka na kailangan mong balansihin. Bago ba to sa'yo? O matagal mo nang ginagawa? As a healer. Oops, tumalonchi. Ano kaya ite? Charan! Oh, pendulum. Lagi lumalabas tong pendulum. Lagi lumalabas, pangalawa pa lang naman to. Okay, so yan yung isa sa parang kailangan mong balansihin o talagang parang kailangan mo na talaga tong kailangan mo na to talagang gamitin sa spiritual yung pendulum. Kasi yung pendulum kasi is a very intuitive guidance, no? And answers ang makakakuha ka talaga ng mga sagot dito na talaga masasabi kong confirmation, no, na kahit gaano kasimple or komplikado man to is masasagot. Meron pa ba spiritual gifts na dapat and abilities na dapat balansehin si collective? Ay, talaga ba? Throwing of bones? My God. And also the palmistry. So, ayan. So, kailangan mo to. You are being called to explore the physical features and hands to uncover a soul's challenges, path, and purpose. Naku, pag-aralan nyo yan. Palmistry. For some of you, malamang is ito po ang gamit. Yung isang friend ko po na healer is ito po ang gamit, palmistry. And throwing bones. So, you're being called to explore bone casting, to commune with the spirits of the elders and ancestors for messages of healing and wisdom. Kasyokot, no? Pero hindi ko po inaano yan. Parang hindi ko po kayo hihikayatin dyan sa bones na yan. Please. Okay? Pero nasa sa inyo po yan kung yan po ang calling ninyo. Pero sa palmistry and pendulum, pwede pa po yan. Pero sa throwing of bones, egis ako dyan. Ayoko niyan. Ayaw. Okay na ako sa cards. Cards, pendulum, crystal balls, okay na po ako dyan. No? Pero sa no. It's a big no. And no. Okay, so that's your reading. And hoping po na sa mga naka-resonate po, no, at di pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button and like and share and click the notification bell para update kayo lagi sa ating reading. Okay, so sa mga gusto po magpa-healing, pa-reading, pa-ritual, especially po ngayong first Friday po, no? At gusto po magpapaklas sa mga gayuma, kulam, ganyan. So, andyan po sa description box ang aking contact details. Okay? So, close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat. God bless us all and love, peace, and hope.